Gawin mo na ang gagawin mo. Mabiyayang araw ng Martes Santo Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya tinanguan ito ni Simon Pedro upang usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, Panginoon, sino ba iyon? Sumagot si Jesus, Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan. At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya iyon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo agad ang gagawin mo. walang nakaunawa sa mga nakahilig sa hapag kung bakit sinabi niya yon sa kanya. Dahil hawak ni Judas ang pananalapi, inakala ng ilan na sinabi sa kanya ni Jesus, Bumili ka ng mga kailangan natin para sa piyesta o kaya'y mag-abuloy ka sa mga dukha. Kaya pagkakuha niya ng kapirasong tinapay, agad siyang lumabas. Gabi noon, pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos at luluwalhatiin sa kanya ang Diyos at agad niya siyang luluwalhatiin. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinabi ko rin sa inyo ngayon. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot sa kanya si Jesus, Hindi ka makasusunod ngayon sa akin sa pupuntahan ko. Susunod ka pagkatapos. Winika sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? May aalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo. Sumagot si Jesus, Maiaalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo akong makaitlog. Sige lang, okay lang. Sanay na naman ako masaktan. Siguro narinig na natin ang mga linyang ito o minsan ay nabasa natin sa social media. Madalas sinasabi ito kapag alam nating na may darating na sakit. Parang sinasanay na natin ang sarili sa sakit para hindi na gaano masaktan. Pero sa likod ng mga salitang ito, may takot, may paghihina at may bigat na pilit nating itinatago. Sa mga araw na ito ng Semana Santa, mas ramdam natin ang ganitong katahimikan at bigat ng loob. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin si Jesus na lubhang nabagabag. Hindi niya ikinubli ang kanyang nararamdaman. Sa hapag kasama ang kanyang mga alagad, inamin niya ang kanyang takot at ang sakit na nalalapit na pagtataksil. Alam niya na isa sa kanila ang magtratraidor sa kanya at alam din niya na itatanggi siya ni Pedro. Ngunit kahit alam niya ito, patuloy pa rin siya nakipagsalo, nakipag-usap at ang mahal. Hindi niya sila pinilit na magbago. Ipinakita niya na alam niya ang kanilang gagawin at hinayaan pa rin silang pumili. Ito ang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na bukas sa sakit. Pag-ibig na hindi umaatras kahit na ito ay nangangahulugang kamatayan sa krus. Mga kapatid, habang papalapit tayo sa krus, tinatanong tayo ng Ebanghelyo. Kapag nahaharap tayo sa sariling kahinaan at takot, anong pipiliin natin? Lalayo ba tayo tulad ni Judas o mananatili kahit babagsak tulad ni Pedro? Sa mga araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na maging tapat sa ating sarili at sa Kanya.
sapagkat kahit alam niya ang ating mga pagkukulang, pinili pa rin niya tayong mahalin hanggang wakas. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.